Mami Onyx, pagkarating namin ng aking ama sa probinsya kung saan naroon ang kanyang kapatid na lalaki, Mami Onyx, ay namangha ako sa lugar, Mami Onyx, dahil napakalawak ng lupain at maraming kahayupan at iba't ibang mga halaman at mga tanim ng aking tito, Mami Onyx, sa lugar na yon. Subalit, nagtaka ako dahil niwala man lang siyang malapit na kapitbahay sa aming probinsya, Mami Onyx, kung saan naroon lumaki ang aking ama kasama ng aking tito, Mami Onyx. Kaya nung pagkarating namin doon, bukas palad ang aking tito na kami ay tinanggap at pinagtatawanan ni tito ang aking sitwasyon dahil nagmana nga naman ako sa aking ama daw, Mami Onyx. Kaya ali kayo, pasok kayo. Hindi pa siguro kayo nag-agahan, kararating nyo lang galing Manila, ano? Oo manong, kararating lang talaga namin. Nagreklamo na yung pamangkin mo doon sa may pradahan ng mga habal-habal. Alam mo ba nang lagkit na daw yung katawan niya dahil sa init at gusto nang mag-swimming o di kaya maligo. Ay naku, kabataan ngayon, hindi kagaya sa atin noon, ano? Halika na anak, pasok ka na dito. Si Papa talaga, lahat ba kailangan sabihin? Saan po ba pwedeng maligo dito, tito? Ay, mamaya ka na lang mag-swimming o kaya maligo. Meron diyang batis dyan sa malapit lang. Pwede ka diyang maligo. Pero sa ngayon, magpahinga muna at kumain muna tayo. Tamang-tama. Katatapos ko lang magluto ng agahan. Alam kong gutom kayo dahil galing pa kayo sa biyahe. Halika na dito, Mario. Dito na, upo ka na dito. Naalala mo ba, noong kapanahonan natin na kabataan hindi pa natapos lutuin ni Mama yung ulam, kinakain mo na. Di pagkatapos ng lutuin yung ulam, wala na tayong ulam dahil sinusunod mo yung kada luto ni Mama. Lapag sa plato, kinakain mo din. Ay, nako, Pilyo. Alam mo ba, itong ama mo noon, ay marami ding chicks itong pinapaiyak. Subalit, nung makilala niya yung iyong ina, ay nako, nagsettle down, naging mabaut Ay nako, talaga naman. Manong naman, walang ganyanan. Binuking mo naman ako sa anak ko. Ganun pala kayo noon pa. Talaga nga namang nagmana pala talaga ako sa'yo. Sinabi mo pa, ganyan kapilyo yung papa mo noon. Sige. Nandito na yung motor na susundo sa akin. Uuwi na ako sa Manila dahil nag-i-install na yung mama mo doon, ha, Jeffrey? Abay, magpakabait ka dito sa tito mo. Lalahanin mo yung kinabukasan mo. Dapat matuto ka na rin dito kung paano magtanim at mag-alaga ng kahayupan dahil pag masanay ka na, mabuti naman kung dito ka na rin lang titira. Mas payapa pa ang buhay mo dito kaysa Manila. Ay nako, sa Manila ang gulo-gulo. Hindi mo alam kung sino yung nakasalamuha mo dito. Kayo ng tito mo at kilala ng tito mo kung sino yung mga tao na nandirito. Tandaan mo yung sinabi ko sa iyo, Jeffrey. Sige manong, alis na ako. Nandito na nagtaantaba yung motor na habal-habal na maghatid sa akin doon sa terminal. Sige. Sige, Mario. Mag-ingat ka sa biyahe mo. Ako nang bahala dito sa binata mo. Huwag kang mag-alala. Matuto din ito. Hindi lang puro papapogi ang gagawin nito dito kasi wala naman siyang pagpupugian dito. Ano? Jeffrey. Sige, ingat, Mario. Sige ho pa. Mag-ingat ho kayo sa biyahe. Pag maging okay na doon, medyo malamig na, uuwi din ako pa.
Baka hindi ako makatagal dito eh. Masyadong tahimik. Mga hayop lang yung kasama dito ni Tito. Sige pa, ingat po. Manong, ikaw nang bahalang magsabi dyan sa binatang yan ha. Na mag-ingat sa makikilala niya dito sa lugar niyo. Alam ko namang hindi yan naniwala pero lagana pa rin sa lugar na ito ang masasamang mga elemento. Na ikaw na bahala dyan, Manong. Alis na ako ha. Jeffrey, magpakabait ka dyan ha. Sige na, bye-bye na. Siya, sige. Bye-bye na. Tito? Ano po bang ibig sabihin ni Papa na sabi niya tungkol sa mga elemento? Meron bang mga ganun dito, Tito? Ang mga elemento, kahit saan ay naroon yan sila. Pero, depende iyan sa lugar. Kasi merong mga lugar gaya ng Manila, maraming tao, maingay, nandyan na sila pero hindi sila napapansin ng mga tao. Pero dito sa lugar na ito na masyadong tahimik, walang masyadong tao, dito makikita at maramdaman mo sila. Pero hanggat hindi mo sila papansinin, baliwalain mo lang kung ano yung naramdaman mo, huwag mo lang alipustahin o huwag mo lang balahurain yung lugar nila gaya ng kagubatan, gaya ng mga tanim, mga hayop. Hindi ka rin nila pakikialaman, hindi ka rin nila gagalawin. Pero kapag kinanti mo sila, hindi lang ang walang ganti sa iyo. Hindi ka talaga nila tatantanan hanggat hindi nila nakukuha yung kabayaran na gusto nila. Naintindihan mo? Ang mga elemento ay hindi katulad ng tao na pwede mong takasan. Pero kahit saan, ang mga elemento ay susundan ka kahit sa ilalim ng lupa. Naintindihan mo ba iyon? Hala, tinakot na yata kita. Halika na, pasok ka na. Kasi madilim na. Mag-aalas 6 na, dapat alas 6 ay nandito ka na sa loob ng bahay. Halika na. Bakit ho, Tito? Bakit may oras talaga na papasok sa loob ng bahay? Kalukuhan. Totoo ba yung mga pinagsasabi mo o tinakot mo lang ako, Tito? Ay nako, mga kabataan talaga ngayon. Alakala nila ay... alam na nila kung ano yung tama sa mali. Hindi na marunong makinig. Halika na dito. Pumasok ka na. Dahil gabi na. Tandaan mo yung mga sinasabi ko ha. Ay, si Tito talaga. Nananakot pa. Jeffrey, buksan mo nga itong pinto. Tito, bakit? Jeffrey, huwag mong hayaan na nakabukas ang bintana mo sa gabi. Hindi maganda na nakabukas ang bintana sa gabi kapag natutulog. Baka yung mga elemento ay dudungaw sa iyo at gagawan ka pa ng masama. Ito yung kumot mo, baka kulang yung kumot mo malamig sa madaling araw. Isarado mo na yan. Sige na, isarado mo na habang nandito ako't nakatingin. Ayoko na nakabukas yung bintana mo kasi hindi magandang pangitain yan, makinig ka. Magpapasalamat ka rin sa akin balang araw pag na-discover mo kung ano yung ibig kong sabihin. Sige na, isarado mo. Tito, pag isarado ko, maalinsangan sa loob dito sa bahay Malinsangan sa kwarto ko.
Hayaan ko na lang yan, Tito, na nakabukas para yung preskong hangin ay labas-masok sa loob ng kwarto. Ay, hindi pwede na ako na lang ang magsara. Para din ito sa kabutihan mo. Ako na ang magsara. Sandali. Sige, Tito. Ako na ang magsara. Gawin ko na ngayon din. Sige ho. Sige. Bukas nga pala, Jeffrey. Maaga akong gagaya dahil pupuntahan ko yung palayan. Kailangan kong magbantay doon at bunutin yung mga damo-damo doon dahil baka yun ang ikamatay ng aking palayan. Yun ang ikinabubuhay ko dito sa probinsya Hindi katulad doon sa Manila na bili lang ng bili, pero dito, anak, presko ang mga pagkain dito. Pwede ka rin manghuli ng isda sa may lawa. Sige, isarado mo yung bintana Huwag mong kalimutan. May electric pan naman kung gusto mo mag-electric pan ka. Pero bandang hating gabi hanggang madaling araw ay malamig na ang panahon. Kaya yung kumot mo, itabi mo lang, baka magkasakit ka dito. Sige mag-ingat ka. At saka kung gusto mong sumama bukas, sabihin mo lang para magaya ka rin ng maaga at para di kita maiwan. Kailangan ko talagang maaga doon sa palayan Sige, pero huwag ka na lang sumama, Jeffrey. Magpahinga ka na lang dyan. Sa susunod na araw ka na lang sasama huwag mong kalimutan isa na yung bintana. Sige. Opo, Tito. Huwag po kayong mag-alala. Ay, nako. Masara ko na nga itong bintana. Baka ma-stress lalo si Tito sa akin pag di ko ito sinira. Ang daming pamahiin. Ang daming bawal. Ay, nako. Hala. Sino yung nakatayo sa may puno? Parang anino? Sino yan? Hindi naman siguro yan si Tito kasi nasa baba lang naman siya ng bahay. Diyos ko. Ano yan? Maligno?